So welcome sa ating last module, which is yung caring for the self and others. Yan, hopefully nakatulong yung mga modules natin for you to better understand yourself and ma-apply yung mga different perspectives, 'di ba? Kung paano natin makikita yung ating sarili. Minsan yun yung difficulty kapag sinusubukan natin maintindihan yung self natin, 'di ba? Mahirap kasi siyang, alam mo yun, mahimay kapag wala kang idea kung paano mo gagamitin yung mga iba't ibang angle. 'Di ba? Kasi minsan yung self natin kumakabit siya sa different areas eh. Tapos minsan nahirapan tayo ma-identify yung identity natin. Sino ba talaga tayo, 'di ba? So mahirap siyang malaman kapag wala tayong background kahit papaano kung ano ba yung mga perspective na pwede mong gawin para makita mo yung kabuuan ng sarili na hindi pala siya nakakabit lang halimbawa sa isang aspeto, 'di ba? Kasi ang hirap nun kapag nakakabit siya sa isang aspeto, tapos doon mo nakikita yung sarili mo. So kung medyo may problema doon, so parang yung kabuuan ng sarili wala na. So at least nakikita natin na marami pala siya, malawak pala siya at yung pagbuo ng ating sarili, may iba't iba palang angle tayong tinitingnan. 'Di ba tulad nung na-mention natin nung last time, may political, digital, sexual self, and normal yon ha, yung bahagi yung sexual self. Di yun ibig sabihin na may sexual self, bastos siya, no? It's normal to talk about it kasi alam mo din dapat kung paano mag-establish ng boundaries, paano explore yung body, yung needs, etc. Nandito din halimbawa yung psychological self o philosophical self. Marami, no? Napakadami tayong nakitang bahagi ng ating sarili, 'di ba? Tapos lahat ng 'yon makakatulong para mas maunawaan mo yung sarili mo. Ayun, may economic self din, 'di ba? Kasi yung mga pag-aari natin or yung mga bagay na meron tayo ay minsan extension ng ating sarili. 'Di ba? Napakadami, no? Physical self. And dito natin makikita na ang complex pala talaga ng self, no? Sana sa maiksing panahon na nagkasama tayo, nakatulong siya para mas maunawaan mo ng malalim yung sarili at malaman mo na meron kang kakayanan kung papaano mo mas makikilala, no, ang sarili. Bukod dun, makatulong din siya kung papaano tayo uunawa, 'di ba, ng ating kapwa. Kasi kapag meron kang kapangyarihan na maunawaan yung sarili at maging malalim yung pagtingin at connection mo sa sarili, makakatulong ka kung papaano lalo na makapag-establish ng healthy connection, no, sa ating kapwa. 'Di ba? So ngayon nandito tayo, dumako tayo sa pinakalas na module natin, which is yung caring for the self and others. Paano ba natin naalagaan yung ating sarili? Yun yung pinakamahirap na question, 'di ba? Kasi madalas tayo, nakafocus tayo dun sa pangangailangan ng iba at nakakalimutan natin or nakakalitaan natin yung mga pangangailangan natin sa ating sarili. So now, before tayo magpunta doon, ngayon ba? Yan. Pwede kayong mag-comment o kaya mag-chat dito kung ano ba yung nararamdaman ninyo ngayon. Ayan. So far, meron akong live audience dito sa aking recording. And pwede kong basahin yung mga answers nila later. O kaya pwede naman nilang i-share yung kanilang reaction dito sa recording na to, no? Kung ano yung nararamdaman nila today. Ayan. So ngayon, how are you feeling today? Yan, worried, angry, sad, surprised, happy, or confused. Or if anything na meron kayong nafe-feel na mixed emotions, 'di ba? Pwede nyo i-type in dito. O kaya kayo dyan, i-comment. Pwede nyo rin i-share kung ano man yung hindi nakapaloob dito sa emojis na to kasi anim lang yun na andito. So far, nakita natin yan ay parang grateful emoji yung nakita ko ngayon. So, grateful daw. So, shout out natin siya sa Rina. Grateful, no? Parang blush yung kanyang emoji. So, what about others? Ako particularly, ang aking nafe-feel ngayon ay happy. And a bit, wala dito sa pagpipilian, excited. Kasi, syempre, matatapos na tong module na to, 'di ba? And mas merong time para take ng time, 'di ba? O kaya makapag-rest din, o kaya ma-explore pa ibang bagay na pwedeng gawin kasi ayan, maaga na natapos din siya. Ayan. So baka may mga iba pa dito may nafi-feel, meron ba kayong gustong i-chat? Ayan, wala. So far wala. Si Zarina lang, no, na ating shinout out. Mukhang blush yung kanyang nafe-feel. So ngayon, gusto ko din tanong, dahil nga pinag-usapan natin caring for the self. Minsan kasi, before tayo mag-alaga ng ating sarili, mahalaga maunawaan natin ano ba yung mental health, di ba? Ayan, si Chen, sabi ni Chen pala, I'm happy and excited to learn this topic po. Especially this topic is quite interesting.
Thank you. So kayo, ano ba yung pumapasok sa isip ninyo kapag narinig ninyo yung salitang mental health? Ayan, sinabi ko ngayon mental health. Huwag niyong i-judge yung thoughts ninyo, no? Anong unang nag-appear sa mind mo nung sinabi kong mental health? May image ba na nag-appear? Ano kaya yun? I-chat mo or i-comment mo? Ano yung una mong naisip? Sige nga. Nung sinabi kong mental health, ano yung nakakabit na konsepto? 'Di ba? Very interesting yun, 'di ba? Ano yung unang lumabas sa mind mo nung sinabi kong mental health? Ayun. So, sige nga, pa rin yung i-share. So, pagkasabing mental health, ano yung unang lumabas? One word, two words? Ano yung nag-appear sa iyo? Okay? Ako ang common na naririnig ko kapag sinabi kong mental health, may mga nagsasabi diyan, ano daw, self-care. Ayan. May iba nagsasabi resilience. May iba nagsasabi emotions. May iba nagsasabi depression, anxiety. Kung ako ikukumpara ko, no, yung mga na-observe ko, yeah, mental and emotional well-being. Nice, no? Oh, salamat dun, Zarina, no? Oh, marami akong na-notice no na changes pagdating sa mental health talks, no. Sa iba naman kay Chen, sabi niya, something is a well-being po. Mental health is something is a well-being po when it comes to thinking and emotions that runs in our head. Ayan. Okay? So, yun yung sagot ni Chen, no? Emotions din at saka well-being. Ayan. Or something that, ano ba, nag-a-appear din sa kanyang head, no? Malaki yung nakita kong difference ng mental health discussions no pagdating sa kabataan. Nung nagkakaroon ako ng mga mental health talks before, around mga 2015 to 2018, tinanong ko yan, ang usually na naririnig ko, may toyo, may problema, counseling, therapy, ayan, depression, anxiety, stigma, ganyan yung mga words nila. Pero come 2021 onwards, ang mga usually na nag-a-appear sa mind ng mga binibigyan ko ng ganito, yan yung parang sagot ng mga nandito ngayon sa loob ay well-being, emotional well-being, may iba nagsasabi self-care, resilience. Kung papansinin yung difference ng audience na yon sa magkakaibang taon, mas makikita natin na nagre-reflect yung stigma discrimination pagdating sa mga sa taong may mental health struggle. Kaya nag-a-appear yun sa unang nag-a-appear sa mind nila. Oo, yun yung na-observe ko. No, dahil mas mataas yung stigma before, commonly, mga negative yung mga words na nag-a-appear sa mind nila at sinishare nila kapag nagkakaroon ako ng ganitong klaseng question. Ngayon, 2021 onwards, may stigma and discrimination pa rin, but yung difference, mas malawak yung safe space. Kaya commonly, yung mga na-associate na mga words, kapag tinatanong ko to, puro positive siya. Oo. So, yun yung mga na-observe ko. Ibig sabihin, kapag napapagod ako, yun yung like kong iniisip eh. Kasi syempre may part na as an advocate and psychologist, napapagod din ako eh. Totoo yun. Tapos may times na napapa-question din ako sa sarili ko na, meron ba talagang nagagawa itong ginagawa ko? Meron ba talagang point? Kasi minsan mababad trip ka sa dami ng mga tao online na, alam mo yun, every now and then, nandun pa din yung mismong stigma and discrimination at alam mo yon, ini-invalidate yung mga tao may mga pinagdadaanan. Kaya may times nawawalan ako ng motivation. Kapag ganun, binabalik ko yung question na to, tapos nakikita ko yung difference sa mind ko na, nga no, lahat naman pala ng paghihirap namin bilang advocate and psychologist, nag-work din naman siya. Kasi doon pa lang sa response ng mga tao dito sa question na to, lumalabas na may mga natututunan yung mga tao. Hindi nga lang siya overnight riyan. Lagi kang sasabi sa sarili ko. So, meron at meron talagang napapala, may nagagawa pa din tayo. So, thank you dun sa mga answers ninyo. Pagpapatunay na meron tayong nagagawa pa din sa pag-advocate ng mental health based sa response ninyo at na-associate natin sa word na mental health. Ayan. Dahil importante pag-usapan ng mental health and aware ako na not everyone understand yung word na mental health, discuss natin ng konti yung definition ni mental health based on World Health Organization. Hatiin natin sa 5 aspeto. So when we talk about mental health, it deals with, ayan, when you realize your potential. So lahat tayo may kanya-kanya tayong mga kakayanan. Kapag na-realize mo, meaning na-apply mo, 'di ba? Yung mismong potential na 'yan, 'di ba? Nagagamit mo siya, meron siyang malaking impact doon sa mental health mo, 'di ba? So saan ka ba magaling? Nagagawa mo ba siya? Na-apply mo ba siya? 'Di ba? At some point, ayun.
So, you're the type of person na very artistic. So, kapag nasa-stressed out ka ba, yung ganong klaseng pagiging artistic mo, di ba? Na-apply mo ba siya? Di ba? Nare-realize mo ba yung mga potentials na hindi lang siya basta potential lang, kundi, di ba, nagagawa mo na, na-apply mo na siya. Kaya nga may mga times, kapag may mga patient din kami, halimbawa na hindi talaga totally okay, ina-explore din namin yung areas na to. Saan ka ba magaling? Di ba? And kasi usually, kung saan ka magaling, pwede mo siyang magamit para mag-improve yung mental health mo. Kaya part ng definition nito ng mental health, kasama talaga yung pag-realize ng potential. Element din siya. Bahagi siya ng mental health. When you can cope with the normal stresses of life, ayan, part din siya ng mental health. Kasi pag pinag-usapan natin yung coping mechanisms, di ba, may impact siya. Tama ba sa overall well-being natin? Pag sabing well-being, ito yung status or yung state of being healthy. 'Di ba? So, kapag kaya mong mag-cope dun sa normal stresses of life, ibig sabihin, nakakapag-adjust ka. 'Di ba? Nalalampasan mo yung mga challenges na to. Ano-ano ba yung mga normal, ano ba yung mga normal stresses of life na sinasabi natin? Siyempre, every generation, every year, iba-iba yung tinuturing natin na stress or coping, 'di ba? Halimbawa, nung wala pang pandemic, yung common coping na encounter natin, traffic, ganyan. Which is meron pa rin naman ngayon. Pero nung dumaan yung pandemic, yung sinasabi na pag-cope, no, nadagdagan yung mga coping mechanism na halimbawa, yung, ano ba yung mga common noon ng pandemic? Di ba nung pandemic, di tayo lumalabas. So, kapag nakakapag-cope daw, halimbawa na galing sa labas, pagkapasok, nakakapag-ayos, halimbawa, na-make sure na after ilang days, healthy pa din, hindi nagkakaubo, di nagkakalagnat, kasi kahit papaano nakakakilos, ganun sila nagko-cope dun sa ganung parang normal, alam mo yun, yung normal that time, nung pandemic. So, yun yung itsura nung coping nung time ng pandemic. So, ngayon, ano ba itsura ng coping ngayon? So, iba-iba. Diba? Iba-ibang panahon, iba-ibang way ng pag-cope. So, ngayon, yung question, kapag kaya mong mag-cope sa mga normal stress ng life, di ba? Ayan. So, ibig sabihin, okay ka pa kahit papaano. Papaano, kasi syempre may spectrum ang mental health natin, di ba? Meron tayong healthy, meron tayong coping, meron tayong struggling, tapos may unwell. So, pag kaya mong mag-cope dun sa mga challenges na yun, good tayo dun. 'Di ba? Pero meron bang ganun? May mental health problem sila pero nakakapag-cope sila. Oo naman, meron. 'Di ba? Meron din ganun, 'di ba? So, pero tandaan din, hindi porket na may mga mental health struggle ka, hindi mo na kaya maging mentally healthy. Pwede pa rin naman ma-achieve 'yon. Kaya nga, ang sinasabi natin parate, dapat meron tayong routine, meron tayo dapat na kaalaman kung paano aalagaan yung sarili kasi hindi porket na na-diagnose ka na, hindi ka na po pwedeng maging mentally healthy. Hindi yun ganun. Ang goal naman doon ng diagnosis is for you to know, okay, anong tawag sa condition na to, malaman ng symptoms para makapag-create ng intervention para matulungan siya. 'Di ba? Na makapag-create din ng self-care strategies niya para makapag-cope siya sa mga stresses na mararanasan niya. At mas mabigat kasi yung pupwede niyang maranasan kasi may layer na meron siyang mental health condition. So, yung mga labels na yun, ginagamit siya for the sake of malaman, ma-pinpoint paano siya nagkakaroon ng impact doon sa tao na yun, ano i-develop na intervention sa kanya, anong self-care strategies para doon, para maging parang normal pa din siyang mamuhay. So kahit na meron siyang tinatawag nga natin na diagnosis. Lagi kasing tanong sa akin yun kung sakali po ba na meron na akong mental health problem, meron na akong depression, anxiety, pwede pa po ba akong maging psychologist? Pwedeng pwede naman. Kaya nga, inaalam lang natin yung mga ganong klase ng diagnosis nga para alam mo paano alagaan ng sarili, 'di ba? Yun naman yung point nun Hindi naman punishment itong mga diagnosis na 'to. Kung magagawan natin ang paraan kung paano siya i-handle, 'di ba? Ganun. So, kaya dapat normalize natin yung conversation ng mental health kasi yung mga tao pag naisip nila meron ng labels, 'di ba, na nagamit, wala na 'yan. Di na yan makakapagtrabaho ng maayos, which is hindi naman ganun. Kapag naagapan, may routine siya, nagagawa niya, makakapagtrabaho siya, magiging functional siya. It's almost the same thing with yung mga physical illness na medyo mataas yung sugar, may problem sa kidney, or may UTI, or kung ano man na label, 'di ba? Pero hindi naman nagsa-stop yun doon, 'di ba? Hindi naman sila napipigilan na hindi magtrabaho, 'di ba? Basta
nagagawa nila ng paraan kung paano mas makapag-function. Ganon din naman sa mental health, 'di ba? So kaya bahagi dito yung discussion na can cope with normal stresses of life, 'di ba? So kapag nakakapag-cope ka doon, yun yun. And then resilient in times of adversity. So when we talk about adversity, ito yung mga challenges na na-encounter natin. May mga man-made at saka may mga nangyayari din na minsan hindi naman natin totally nakokontrol pero hazardous siya. Halimbawa, earthquake, 'di ba? Yung mismong volcanic eruption. Ayun. So, adversities din tulad ng mga nangyayari, halimbawa, nanakawan, 'di ba? Harassment. Pag nagiging resilient tayo sa mga time na meron tayong mga challenges na to, no, which is yon, may impact yun sa mental health natin. So, masasabi natin kahit papaano, okay, coping siya. In terms of mental health niya, status nun, coping siya. 'Di ba? Di natin masasabi kagad na automatically healthy, pero coping yung tao. Na-identify natin, 'di ba? So, productive and fruitful. Yun. So, nakakapagpasa ka pa ba nung mismong projects mo on time, 'di ba? Or may times ba nagsa-struggle ka din? Fruitful ba? Ganyan. So, meron din siyang impact sa mental health. Kaya nga, 'di ba, kayo as students o kaya workers or kung sino man na nakikinig ngayon, 'di ba? Kapag hindi ka okay, nalalaman mo kaagad eh. Ay, parang hindi na ako 'to. O yan, kung student ka, halimbawa, 'di ba? Dati-dati, like ka nagkakaroon ng mataas na grades. Nakakapag-review ka ng maayos, pero nagkaroon ng personal problem. Tapos nakaapekto yun sa mental health mo or sa well-being mo, yung state of being healthy, 'di ba? Tapos napansin mo, bumabagal ka ng gumawa ng homework. May times, like ka ng tulala. May times, may nagle-lecture, tapos tumatagos lang yung sinasabi ng nagle-lecture, di mo naiintindihan. So, yung pagiging productive and fruitful mo, affected ba siya? Yes, naapektuhan siya. Na-identify natin, di ba, kung tayo ay may problema din sa mental health, based dito pa lang sa element ng productivity. So, pag nakita mo na nabawasan productivity mo, pwede mong sabihin na, "La, hindi ako okay." Pwedeng ganun, di ba? Pwedeng may pinagdadaanan na ako. So, from coping, pwede mong sabihin na, "La, nandito na ako papunta sa struggling. Kasi umiinit na ulo ko parate. Napapasigaw na ako. Hindi na ako nakakakain ng maayos." Mga ganyan, di ba? So, doon natin masasabi yun. Kaya, yung productivity and fruitful part siya nung definition natin sa mental health, no? So, when you can also contribute to the community. So, pag sabing contribute to the community, hindi naman necessarily na lagi ka nagvo-volunteer, di ba? Pwede na yung simple na may self-obligation ka on how to take care of yourself. Kasi, pag kaya mo alagaan yung sarili mo, meron kang malaking impact na sa community kasi hindi ka dumadagdag sa problema, di ba? Yun yung example na din na meron kang contribution sa community or halimbawa, nag-share ka ng mga specific information na makakatulong para sa ibang tao, 'di ba, sa kapwa. Sinishare mo yung mga crisis hotlines, nag-i-inform ka kung paano alagaan yung sarili by sharing yung mga yung helpful infographics online. Yung as simple as that, 'di ba? Nakakatulong na yun sa community natin. Hindi ka nag-share ng fake news, malaking impact na yun para hindi ka maging problema, 'di ba? At meron kang contribution sa community kasi nilalabanan mo yung isang pinakamahirap kalabanin sa bansa natin, which is yung mga disinformation and misinformation na ginagamit na ngayon, wina-weaponize, 'di ba? Lalo pa connected sa mga political ano, no? Kung ano-ano. Ayan. So, yung definition ng mental health, may kita natin siya nakapaloob dito sa limang elements, 'di ba? When you can realize your potential, when you can cope with the normal stresses of life, when you are resilient in times of adversities or challenges, or meaning you can bounce back, 'di ba? Dun sa mga challenges na yun and learning from it and you become a better person. And when you're productive and fruitful, and you can contribute to the community. Sa lahat ng mga na-mention ko dito, hindi naman necessary na 100% dapat lahat yun ay ma-satisfy mo kahit yung mga percentage na yun na more than sa kalahati, nasasabi mo nakakapag-cope ka at hindi ka sobra-sobra nagsa-struggle, pwede natin masabi na medyo okay yung mental health natin. Pero para ma-assess natin kung meron ka talagang pinagdadaanan na nakakaapekto na talaga sa mental health mo at baka meron na yung diagnosis, of course, you have to check, you have to consult a psychologist like me and psychiatrist para ma-identify natin yun. Ayan. Ngayon, ano ba yung mga madalas ninyong pinagdadaanan?
Oo, ng mga kabataan. Di ba? Sa mga kabataan, ano yung madalas nilang pinagdadaanan? Kayo bilang kabataan or bahagi ng kabataan, kung di ka man kabataan na at napanood mo to, ano yung madalas sa pinagdadaanan? Magandang question to ngayon na nare-raise sa awareness mo kasi para alam mo din kung paano alagaan ang sarili. Kasi kung basta ka na lang magsasabi na alagaan ko sarili ko, sige mag-travel ako kasi yun yung lagi ko nakikita sa social media. Eh, pwedeng hindi naman mag-fit in sa'yo yun eh. 'Di ba? Kasi iba naman ang self-care. Hindi naman yan basta band-aid solution lang na nag-travel ka, pumunta ka El Nido, pumunta ka sa magandang lugar, healed ka na, okay ka na. Hindi, di ba? Importante malaman mo, particularly, ano ba yung pinagdadaanan mo, stressor mo, at yun yung dapat na ina-address natin. Kanya-kanya tayo ng problema, kanya-kanya din tayo ng way to cope. Di ba? So, kaya minsan, hindi nag-work sa'yo yung particular self-care strategy kasi baka hindi naman yun yung ugat ng problema. Kaya ngayon yun yung question ko para ma-raise awareness mo. Ano yung madalas mong pinagdadaanan? Ano yung madalas mo iniisip? Ba't di ka makatulog? Ano yung madalas na parang bumabagabag sa'yo? So baka yun yung kailangan natin i-address para alam natin kung paano mo maaalagaan at mapoproteksyonan ng sarili mo doon. Okay, so iniiwan ko na yun sa'yo. Ngayon, pag-usapan lang natin saglit kung ano ba yung mga statistics na meron na bumubuo sa kabataan. Bakit kabataan yung aking binahagi dito? Kasi um, yung mga kabataan, sila yung prone sa mga mental health condition at pag-develop ng mga mental health condition. Ah, Particularly, anong age bracket yung sinasabi ko? 15 to 29 years old. Yan, dito sa nakalagay dito, sa population na nakalagay dito, sa WHO yun eh, di ba? Ito sa Philippine, ano kasi to, Philippine na nakita ko na statistics, 15 to 30 years old, no? 1 year lang naman yung difference. So, yung bumubuo sa mga kabataan, di ba? 31.4. Yan, mas marami ang male kumpara sa female dito. Ayun. So, sa core youth, ayan, lumalabas, ah 44.2%. Sa mga adult youth, no, may mga segments pa pala yan, 'di ba? Makikita natin 35.7%. So, malaki, no? Malaki yung bumubuo doon sa 18 to 30 years old. Oo. So, malamang itong mga nasa core youth na to, mga Gen Zs na yan. Yung mga 35.7, po pwedeng pinaghalong ano na yan, mga Gen Zs na may halong ano na, no? Parang papunta na dun sa millennial yung iba. Oh, pero yeah, more likely, puro Gen Zs na to kasi edad na to Gen Zs yan eh. 'Di ba? Tapos mga younger millennials. Ayan. So, importante ma-check din natin, syempre, yung Filipino youth population para alam din natin kung sino yung mga naapektuhan madalas, 'di ba, ng pagkakaroon ng mental health condition. So, kung nandun ka sa ano na yon, sa age bracket na yon, prone ka. Kasi sa WHO, yung prone sa pag-develop ng mental health condition around 15 to 29 years old or 30 years old. Ayan. So, lumalabas din, syempre, kailangan din natin i-check yung mismong lens na nakakaapekto din sa mental health. Ano ba nakakaapekto sa mental health din natin? Syempre, ito, yung educational level. Syempre, kapag hindi ka nakakapag-aral, mataas yung tsansa na ikaw din ay magkaroon ng mental health problem. Bakit? Kasi hindi ka psycho-educated. Hindi mo alam kung paano maalagaan ng sarili at ano yung risk na pwede makapag-develop ka pa ng mental health condition. So, kaya yun nga eh, kapag mahirap ka, mas lalong prone ka sa pag-develop ng mental health problem because of the, again, access din. Tulad nito, social inclusion and equity. Marami sa mga Pilipino kabataan ay makukonsider natin na nasa poor families. Oh. So, kung i-visualize mo yun, di ba, 16.6% yan, ibig sabihin 5.1 million yun, marami din yun, tama? Marami siya. O, kapag mahirap, ano ba ang usually na na-encounter natin bukod sa, syempre, di sila makapag-attend sa school kasi syempre, mahirap nga sila, di ba? So, mas prone talaga sila sa pag-develop ng mga mental health condition, di ba? Kasi di mo alam kung paano alagaan ang sarili. Hindi ka naman nakakarinig ng gantong klaseng pag-aalaga sa sarili, di ba? Good thing na lang may social media. Good thing kahit papaano affordable yung data. Oo, 'di ba? Even sa data, parang questionable pa 'yun kasi hindi naman lahat ng mga kabataang nandiyan sa poor Filipino youth na sinasabi natin eh merong cellphone or merong computer, 'di ba? Di rin lahat may access sa data.
or kayang mag-load sa data para ma-access yung ganitong klaseng psychoeducation na tinutukoy ko ngayon. 'Di ba? So pag nasa mahirap ka din, wala ka din usually physical space. Pag meron kang pinagdadaanan, ibig sabihin kung wala kang physical space, paano ka iiyak? Katabi mo yung mga tao na mahalaga sa'yo, malalaman nila meron kang problema. 'Di ba? Madalas sa mga Pilipino, 'di ba may stigma ang mental health. Oh, 'di mo naman mai-express 'yun. So, mahirap maging mahirap, 'di ba? At importante na pag-usapan natin 'to kasi hindi ito na-visualize ng mga tao kung gaano kahirap ang maging mahirap, 'di ba? O ayan, pag-usapan pa natin. Pagdating sa child abuse cases, sino ba mas prone dun? O, mas prone ng kabataan. Mas bata lalo na. So lumalabas dito yung mga sexually abused, o victims of child labor, 'di ba? Wala pa sila sa sapat na gulang pero pinagtatrabaho sila. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung OSAIC. Yung mga, ibig sabihin, ginagamit yung online, di ba? So, ginagamit sila sa online for trafficking, di ba? Yung ano sila sa online, tapos, alam mo na, yung pinapagawa na hindi mga tama, di ba? Tapos, binibenta sila sa foreigner. Sobrang daming mga issues kapag mahirap, nababiolate yung mga bata, nababiolate ang kabataan, at nakakalungkot siya. 'Di ba? Marami din sa kanila neglected. Ayun. So, neglected children commonly, mga girls. Oo. Kasama din dito sa mga victims of child labor, commonly, boys. Sabi ko commonly ha. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin no, na walang kware sa, ano, sa reported cases ng neglected children. Sabi dito ay girls. I'm not saying na hindi kasama mga batang lalaki. Kasama din siya. Pero common siya sa mga babae. So, yung stats na to, binibigyang buhay dito yung problema na nakikita natin kung gaano ba naapektuhan ng mga kabataan. So, yan yung nanggagaling na data from DSWD noong 2021. Okay? Madami ba yan? Oo, madami yan. Kahit nakikita itong mga percentage na to, pag na-translate yan, madami-dami siya. So, ibig sabihin, real life siya. Ayan. So, sa violence against women, kasama dyan yung emotional, physical, sexual violence. At tandaan, hindi lang din women ha, may mga lalaki din dito na nadadamay din. Pero sa data na to, women ito. Pero may mga nare-receive din tayong mga balita sa mga batang lalaki na naaabuso. Kawawa naman sila. No? So, more likely, makakapag-develop ka ba ng mga mental health problem kapag ganun? Oo naman. Traumatic yung ganong klaseng experience. So, kapag hindi din yun na-address, mas mataas yung risk sa pag-develop ng mental health condition. Isama na rin natin dito yung pagkain, di ba? Kung bakit nagkakaroon ng stunting ng growth nila o dadala ng kahirapan, 'di ba? Ayan, lumalabas dito. Syempre sa overweight tsaka sa obesity, 'yan, meron din tayo dito. O yung mga poorest, 'di ba? Ayan, syempre, hindi nila afford yung nutritious na pagkain. Oo. So kung may makikita kayo mga data tsaka mga articles na mababasa, marami sa mga mahihirap, ano ba ang mga pagkain? Noodles, 'di ba? Delata, 'di ba? Syempre, hindi ganoon ka-accessible yung mga masustansyang pagkain kasi minsan yung masustansyang pagkain yung pa yung mas mahal sa city. O, 'di ba? So, kaya ang hirap, 'di ba? Ang hirap. So, tandaan natin, yung ating mga kinakain, may malaking impact din yun sa mental health natin, which is yung ating gut, 'di ba? Yung gut health. Yung gut natin ay tinuturing siya na second brain. So, kapag hindi healthy yung kinakain natin, malaki yung impact nun sa mismong mental health natin. Kasi yung mga bad food na to, no, nakakapag-increase siya ng bad gut bacteria. At yung mga bad gut bacteria na ito, meron siyang impact, 'di ba? Para hindi, syempre yung pagkaka-release ng mga neurotransmitters na responsible dun sa good mood natin, feel good hormones, affected na siya. Kasi dahil doon sa bad gut bacteria, meron kasi silang connection. So, kaya importante na kumakain tayo ng tama, no? Ayan. And sa paggamit naman ng internet, makikita natin na mataas ang edad na 15 to 19 years old. Mataas din actually yung age na 25 to 29, 74.3 oh. So, ibig sabihin yung edad na 15 to 29 years old, chronically online, parang ganyan. Social media din. Ang Philippines nga yung tinawag na social capital eh. Social capital sa buong mundo kasi tayo yung laging online, 'di ba? So bakit? Bakit laging gumagamit ng internet? Sinasabi ng mga older generation, yan, kaya kayo may mental health problem kasi lagi kayong nag-online. Pero analyze natin maigi. Bakit
bakit ba nag-online sila? Bukod syempre sa may mga available na cellphone at saka gadgets. Kapag bata ka, ano ba ang pinakamalapit sa'yo para makapag-cope sa stress? 'Di ba? Anong pinakamalapit? Cellphone. Pan-distract. 'Di ba? Minsan, ganun yung correlation niya or connection niya. No, minsan kaya tayo mas online kasi mas stress out pala, pwedeng ganun. 'Di ba? Yun yung coping mechanism mo para ma-distract ka sa mga problema mo. 'Di ba? Pero dahil ganun nga na lagi ka nag-online din, nakikita mo din yung nagkakaroon na ng social comparison at marami ng iba, cyberbullying. Syempre, dagdag mo pa yung mga factors na yun. Nagiging vicious cycle siya na nagkakaroon, naging address ka sa pag-develop din ng mental health problem. 'Di ba? Hindi dahil sa parang hindi lang yun dahil sa yan kasalanan mo yan kaya ka nagkakaroon ng mental problem dahil naka-online ka. Hindi, minsan yun din kasi yung coping din ng iba, 'di ba? Tapos yung risk na mabully ka at makapag-compare ka ng sarili mo sa iba, yun yung hindi mo naman din maiwasan dahil nag-online ka. But it doesn't mean na dapat totally isarado mo yung sarili mo sa paggamit ng social media. Kailangan din, responsible din tayong lahat na gawing safe space yung virtual. 'Di ba? Tulad niyan, instead na sisihin yung mga kabataan na like ka kasi online, yan tuloy, nagkakaroon ka ng mental health problem, why not i-educate natin yung mga kabataan kung paano pa natin na alagaan yung ating sarili. Tama ba? So, ganun siya. Oh. So, ganun yung connection, no, nasasabi natin. Kaya ako, hindi ko kagad ginajudge yung mga tao nag-online. Kasi minsan, marami ako na-observe, kaya siya gumagamit social media kasi yung mga taong connected sa kanya, physically connected sa kanya, family member, friends, yun pa yung mga tao na hindi siya naintindihan. So, saan tuloy siya tatakbo? Hindi na nga siya naintindihan. Eh di, hahanap siya ng kaibigan online. So, kasalanan nino? Bakit sila nag-online? Eh di, yung mga taong malapit din sa kanila. So, wag mo ngayon sisihin siya kung ba't siya nag-online. Kung yun minsan yung takbuhan niya, dahil walang umiintindi sa kanya physically eh. Nagigets? So parang ganun ka-komplikado yung sitwasyon ng mga kabataan at ng mga tao nag-online. Kaya mahirap i-pinpoint na kasalanan nila yun kung bakit sila nagkaroon ng ganong klaseng mental health problem. At again, malawak din ang mental health problem. Hindi lang dahil yung sa online sila. Pwedeng dahil hereditary din, 'di ba? Merong kapamilya na merong mental health concern, 'di ba? At naging predispose sila sa pag-develop ng particular mental health condition at tulad ng data na pinakita ko, lalo pa nag-increase yung risk na yon dahil pwedeng mahirap sila, naabuso sila, or nabully sila, 'di ba? At marami pang iba. So 'di ba, ang hirap na parang ikulong mo lang yung ganong dahilan kaya siya merong problema dahil nag-online siya. So, ang hirap maging tao, no? 'Yun. So going back, ngayon sa WHO, so nasabi na ang depression and anxiety ang pinaka-leading cause ng illness and disability sa mga adolescents. Okay? At yung suicide, yung leading causes of death sa ganyang klase ng edad. Madami din kasi nangyayari sa ganyang klase ng edad. Oo, nandyan yung nagkakaroon tayo ng quarter life crisis, nandyan yung binubuo mo pa lang yung identity mo, yung sense of self mo, confused ka, nandito pa kung kunwari nasa Pilipinas ka, yung mga tao sa paligid mo, lalo pa minsan yung mga matatanda, minsan sila pa yung nagiging dahilan kung bakit ka nape-pressure, kinukumpara ka sa mga pinsan mo, kaibigan mo. 'Di ba? Hindi ka muna hinahayaang mag-develop. Teka lang, no, di pa nga kumpleto, hindi pa nga fully develop yung frontal lobe ko kung kani-kanino mo na ako kino-compare. Tapos di pa ako nga nakaka-graduate ng college, binibigyan mo na kagad ako ng responsibility na ikaw na o ako na ang sasalo ng pamilya natin. 'Di ba? So, bago ka palang graduate, nandun na yung pressure na, hala, paano ko gagawin to? 'Di ba? Sobrang lost na tuloy yung kabataan. Hindi pa ako gumagraduate, di ko pa nakukuha diploma ko. 'Di ba? Nandun na kagad yung responsibility. So ngayon, tong mga bata na to, na hindi pa fully develop yung sense of identity, paano ka makapag-focus ngayon sa sense of identity mo? Sige nga, kung visualize nyo ngayon yung sinasabi ko, paano ka magfo-focus doon sa pagpapalawig at mas maging strong yung identity mo, no? Kung ang nagiging focus ng attention mo ngayon, pamilya. 'Di ba? Pwede naman yun alongside. Pero parang lumalabo tuloy
yung pagbuo ng iyong sarili, na nawawala yung focus mo dun sa sarili, mga pangangailangan mo sa sarili kasi ngayon pa lang sa maagang edad, ang focus mo ngayon buhayin sila, suportahan sila, 'di ba? Tapos yung pressure na oh dapat gawin mo 'to, ha? Nasaan yung sarili mo ngayon? Nasaan ka na? Nasaan ako? 'Di ba? Kaya hindi mo masisisi yung sarili mo na bakit gigising ka isang araw wala ka nang nararamdaman? Bakit parang pagod na pagod ka kahit natulog ka? Eh kasi yung mga layers na mga na-mention ko na yun, hindi ko pa na-cover ang lahat. 'Di ba? Nakakapagod na siya. Na-visualize mo ba? Not to mention kung buti ba kung healthy yung family mo eh. E paano kung nasa family ka or nasa household ka na laging sigawan, laging may problema, tapos mahirap ka pa, tapos ikaw lang inaasahan, tapos ilan pa kayo sa pamilya, tapos ikaw ang inaasahan. Sige nga, paano aahon yung isang tao eh, ikaw lang lagi inaasahan? Di ba dapat, kung pamilya tayo, tulungan tayo. 'Di ba? Tulungan niyo ako. Hindi dapat ako lang yung mag-isa. Yan yung common na na-encounter ko sa mga kabataan na maaga pa lang minumulat sa pagtatrabaho. So, paano tuloy niya makikilala sarili niya? Tapos magtataka tayo bakit sila maraming mental health problems? Di ba nakakapagod? Ngayon pa lang nila-lecture ko na. Napapagod na ako ma-visualize yung mga ganong issues nila. At ito ha, hindi ko to sinasabi dahil gusto ko lang sabihin na opinion ko siya. Ako as a practicing psychologist, sa ganyang edad, ganun yung common problem. And kung ikaw nanonood ka ngayon nito, for sure baka nakarelate ka at some point. Tama? Oh. Tapos magtataka ka, bakit ganito nararamdaman mo? Eh, ang daming layer ng problema. Tapos magtataka ka, bakit ka lost? O, kasi bakit? Nagkaroon ka ba ng focus para makita mo yung sarili mo? Nagkaroon ka ba ng panahon para upuan yung nararamdaman mo? O, di ba? Ilang beses mo sinasabing lagi kang okay? Kasi kailangan mo maging okay. Kasi wala kang choice, di ba? Kailangan mo mag-survive. Pero hindi kasi nakakatulong din yun sa mga studies. Kay Barlow kapag laging sinosuppress yung emotions din natin, yun yung isa din sa nagko-contribute kung bakit nagkakaroon tayo ng emotional disorders. 'Di ba? Wala sa slides ko yun. Pero ganun. So ngayon, magtataka tayo, bakit ang taas ng number, 'di ba, ng rate ng suicide cases, ng rate ng may mental health condition, tapos sasabihin mo sa kabataan, weak sila. The mere fact nga na parang kino-compare mo yung sarili mo sa mga kabataan, di ba parang telltale signs yon na hindi mo na-get over yung naranasan mo nung kabataan mo. Ngayon nagbi-bleed ka dito sa younger generations para sabihin na dapat okay sila kasi okay ka. Okay ka. 'Di ba? Kasi ako nakikita ko ang mature na adult, hindi niya kinukumpara yung sarili niya. Ang healthy adult, naiintindihan niya saan nanggagaling yung taong tinutulungan niya at marunong siyang makinig. Hindi siya nang-i-invalidate. 'Di ba? So going back, paano natin ma-recognize yung mga warning signs na to? Actually, nasabi ko na yung ibang parts. So ito, i-mention ko lang yung ilang parts, okay? Hindi ito yung specific na signs and symptoms ng clinical disorder anxiety, pero importante siyang ma-discuss ng slide kasi yung iba, nalilito sila kung saan sila nagfa-fall. So, mararecognize mo kung saan ka nagfa-fall kapag nagpa-consult ka sa mental health professional, okay? So, may mga available tayo online. May mga app dyan na po pwede ninyong tingnan. Tapos, nagre-range yung mismong mga consultation sa affordable naman. Kasi minsan yung mga free, saturated na siya at sobrang tagal na nung magiging consultation mo. Baka next year ka na ma-schedule, no? Eh, kailangan mo na. So, malawak kasi ang classification of disorders. Ang na-cover ko nga lang dito, anxiety, depression. May times pa nga, yung mga symptoms na signs na related sa anxiety, pwede ma-connect sa post-traumatic. Pero syempre, again, tulad ng sabi ko, wala naman tayo dito sa point na to para mag-diagnose. Ang goal ng session natin at ng gantong klaseng video, malaman mo lang kung saan possible nagfo-fall yung signs and symptoms na nararamdaman mo or karanasan mo para magpakonsulta ka sa mental health professional, hindi para mag-self-diagnose. Hala, meron ako anxiety or depression. Again, malawak siya. Ang goal nito para malaman mo yung nararamdaman mo at baka may problema ka, kaya magpa-consult ka, ha? Hindi to for self-diagnosis. Okay? So, anxiety.
Nandito yung excessive worry mo or fear mo. Nandito yung nagiging restless ka, like irritated, mabilis yung tibok ng puso, nagpapawis yung kamay mo. Wala naman, kung titignan, wala naman dapat na alalahanin, wala naman ikaw, nasa safe space ka naman, pero bakit parang feeling mo something terrible might happen? 'Di ba? Tapos kung sakali naman na may naranasan kang di maganda, yung ganong klaseng karanasan na generalize mo na sa ibang mga sitwasyon to the point na iniiwasan mong puntahan yung mga situation na yun kasi baka may mangyari, yung nararamdaman mo, baka magpanic ka or magkaroon ka anxiety attack, etc. No? So, yun, pwedeng nagfa-fall doon. Sa depression naman, na tinutukoy ko ngayon, nandito yung persistent sadness or low mood. Oh, so medyo ano pa to, no? Complicated pa to kasi pag pinag-usapang mood, hindi lang naman depression yan. May persistent depressive disorder, meron pa tayong bipolar, 'di ba? 1, 2, cyclothemic or cyclothymia, may dysthymia pa nga, o yung persistent depressive disorder na tinutukoy ko. So, malawak siya, no? Pero for the sake of magkaroon na tayo ng discussion, pero hindi to yung particular na clinical na na-mention ko, pwedeng nagfo-fall dito. Minsan hindi yan basta lang sadness. Ito yung hindi mo mapaliwanag na feeling na parang sobrang empty, na hindi mo ma-describe. Mahirap siyang describe, pero hinahatak ka. Hinahatak ka, hindi ka makabangon. So kaya nga nandito yung lack of energy, fatigue, sobrang pagod hanggang kaluluwa. Ganun siya. Tapos nagkakaroon ng changes in appetite. It's either kain ka ng kain, wala kang ganang kumain. Ganyan. O kaya naman sleep patterns na affected din siya. Tulog ng tulog or minsan wala kang tulog. Ganyan. Loss of interest in activities. Dati may gana kang gawin yung mga bagay-bagay. Ngayon, yung mga dating may gana kang gawin, wala ka ng ganang gawin. Nasasabi mo sa sarili mo, parang hindi na ako to. Ganon. May times, sobrang sad ka, sobrang lungkot, nandun yung pakiramdam na wala ka ng hope. Feeling mo worthless ka na. Ganon. Tapos may times, nandun yung po pwedeng either dito, anxiety or depression. May times, sa both na to, nandun yung suicidal ideation. What if mawala na lang ako? What if matapos na? Passive suicidal ideation. Kakaroon ka ng ganun. Kapag ganun, maganda mag-consult kasi matindi na yan, no? Kailangan natin i-work out, no? So ngayon na naririnig mo to, pwede ko sabihin na kaya mo siya nararamdaman, may matindi kang pinagdadaanan ngayon na kailangan natin i-address. Hindi ibig sabihin na nakakaranas ka niyan, eh wala ka na magagawa. The mere fact nga na kaya nating ma-pinpoint, ibig sabihin may kaya tayong gawin. Yun yung hope doon. Okay? So, wag natin isipin na ito ay katapusan na. The mere fact na kaya natin ma-describe at nakaka-relate ka, ibig sabihin kaya natin siyang lampasan. Maniwala ka sa akin, kaya natin. Okay? Ngayon, when it comes to mental health spectrum, dito pinapakita lang na bago ka makarating doon sa unwell part, dadaan ka muna doon sa healthy coping struggling. Ngayon, paano umabot doon sa point na nasa struggling and unwell ka na? Kasi hindi mo nga alam. Hindi mo alam kung paano maalagaan ang sarili. Hindi mo alam na meron na pala talagang problema. Ito lang naman yan eh. Para masabi mo na kailangan mo na talaga magpakonsulta. Ito lang yung question dyan. Ngayon ba na-observe mo na nagkakaroon ng impairment or dysfunctionality? Ibig sabihin, halimbawa sa pang-araw-araw, na apektuhan na yung pang-araw-araw mo. Dati-dati, kaya mong sabihin, ayoko maligo kasi tinatamad ako. Ngayon, kahit gusto mong maligo, gustong-gusto mo na, wala ka talaga totally gana kasi hindi mo kaya. Hindi mo ma-explain kung bakit. Hindi mo alam dahil sobrang bigat ng tabo. Hindi naman eh, di ba? Parang ridiculous na idea, yun, pero di mo ma-explain bakit. Kahit yung simpleng pagkain, wala kang gana. Alam mo yun, pati yung simpleng paglabas ng kwarto, di mo magawa. So pag ganun na yung impairment, tumatagal na siya ng 2 weeks or more than 2 weeks, maganda magpakonsulta ka na. Kasi ibig sabihin nun, nandun ka sa struggling, papunta na yan sa unwell, or baka nasa unwell ka na, no? So ibig sabihin nun, kailangan natin watch out yung sarili natin dun sa mga na-mention ko na yun. Yung tulog mo, yung kain mo, yung pang-araw-araw mong ginagawa, yung productivity, di ba yung 5 elements kanina na-mention ko? Hindi ka na nakakapag-adjust, hindi ka na ganun ka-productive, wala ka na masyadong makontribute kasi nga, sarili mo na lang, di mo na nga magawang i-manage eh. Di ba? O, so realize your potential, yung mga kakayanan mo, hindi mo na magawa. O, di ba? Yun yung mga na-mention natin kanina, baka struggling, papunta ka na sa unwell. So, ganun, mag-consult ka na. Yung best way para magpakonsulta ka, basta alam mong wala ka ng balanse sa ginagawa mo, magpakonsulta ka na sa mental health professional. Okay? Prevention is still better than cure. Okay? Paano po yun? Meron na akong diagnosis. Paano yan?
kahit may diagnosis ka naman, kaya pa naman natin yan na hindi siya lumala. So basta ang pinaka-point natin, mag-consult tayo para magkaroon tayo ng specific strategies para alagaan ang sarili. Pero susubukan ko yung makakaya ko ngayon na ma-educate ka sa paraan na ma-explore mo yung experiences mo para maalagaan mo yung sarili mo sa kaya mong gawin. Okay? Ngayon, pag pinag-usapan natin yung stress, hindi naman automatically negative yan. Okay? Pinag-usapan na natin yung mental health spectrum. Sabi ko, prevention is still better than cure. O, yun yung example nun. Di mo na malayan, napunta ka sa unwell, nandun ka na sa struggling, kasi di mo na malayan yung mga stressors mo tumitindi na. 'Di ba? So, ang stress, tandaan natin, hindi naman automatically bad yan. Kaya nga, nakakategorize natin yan sa dalawa. May positive stress, may negative stress. Basta nagre-react ka sa certain situation, stress yon. Ngayon, paano mo malalaman na negative siya? Okay? Depende yun dun sa kung ano yung nararamdaman mo. Malamang, kapag ang nararamdaman mo, meron siyang discomfort, inconvenience, nandun yung difficulty, di ba? Negative yung impact sa'yo, sa iniisip mo, nararamdaman mo, kinikilos mo, distress yan. Yun yung negative stress. Pero halimbawa, yung nagiging response mo sa lahat ng sitwasyon, kasi ang stress in general, sabi ko, definition, stress is the body's reaction to a challenge or demand. So, lahat ng sitwasyon na nagre-react ka, ang tawag doon, stress. Okay? Hindi yan nakakalito ha. Basta nag-react ka doon, stress yon. Kasi reaction nga eh, di ba? So, going back, may positive yon, may positive stress. Pag nag-react ka, kasi positive yung naramdaman mo doon, positive stress yon. Nakita mo si crush, sumahod ka na, di ba? O kaya, mataas yung grade mo, di ba? Naramdaman mong fulfilled ka, positive stress siya. Okay? Eustress ang tawag doon. Ngayon, kailangan lang i-watch out mo sarili mo doon sa part ng distress. Sabi ko nga, there's no such thing as bad stress. Nagiging bad lang siya kapag hindi natin siya na-manage. Pero generally, mahalaga ang distress. Yung negative stress. Mahalaga yung negative stress para meron kang idea or meron kang information sa kung anong nangyayari sa paligid mo at sa sarili mo. Para alam mo kung ano iwa-watch out. O kunwari, example na meron kang negative stress na nararamdaman pero positive yung naging impact sa'yo. Pumunta ka sa isang lugar na unfamiliar. Nung nakita mo madilim, tapos nakita mong walang tao, nakaramdam ka ng kaba, ng takot, at nandun yung urge na gusto mong wag na lang tumuloy kasi nakita mo madilim, walang tao sa paligid. Di ba? Positive siya, in a way. Kasi yung negative stress na naramdaman mo, nakatulong siya para sabihin sa'yo, there is danger. No, merong danger, wag ka nang tumuloy, information siya, ibig sabihin, nagagamitin mo para wag mo nang gawin. So, yung negative stress, malaki yung impact niya para maunawaan mo paano ka magre-react sa certain situation, paano ka makikipagkapwa sa mga taong kaharap mo. May nakilala ka, yung nakilala mo, naramdaman mo, parang medyo there's something wrong. So, yung mga ganong hunch, minsan kailangan natin paniwalaan kasi process mo na lang later on. Hindi sa nang judge ka, kundi minsan, way mo din yun to protect yourself. Yung sinasabi mo ngayon na, hala, baka judgmental lang ako, i-process mo na lang yun later on. Saka mo nang bigyan ng pagkakataon yung tao na yon sa presence na may mga kasama ka na, ino-observe mo siya sa certain situation. Pero kung kunwari, mag-isa ka lang, kasama mo tong tao na to, tapos may naramdaman kakaiba, tapos sa lugar ka na unfamiliar, aba naman talaga dapat matakot ka. 'Di ba? Huwag ka nang sumama. Saka mo na lang i-process at sabihin sa sarili mong baka judger ka, 'di ba? Pero sa panahon na 'yon, sinasabi ng katawan mo, umalis ka na. Naiintindihan? There's no such thing as bad stress. Nagiging bad lang siya kapag wala tayong ginagawa na angkop dun sa sitwasyon na yun. Ganun din sa negative emotion. Hindi porket negative emotion ang nararamdaman mo, bad na yun. Hindi, mahalaga siya. Mahalaga yung mga negative emotion na yun na maramdaman mo siya, iproseso mo siya, para alam mo kung paano ka magre-react. Kaya nga dapat hindi yon sinosuppress. Kapag sinosuppress mo tuloy at hindi mo pinapakiramdaman tong negative emotions na to, nangyayari, naaapektuhan pati yung pakiramdam mo sa mga positibo na emotions. To the point na, kakasuppress mo, di ba, ng mga negative na yon. Ngayon, wala na tuloy discernment yung brain mo para ma-identify kung ano dapat yung ah, maramdaman niya. Pati positive na apektuhan. Ngayon, kaya kahit positive, may magandang nangyari, di ba?
na-promote ka, magkaroon ka ng magandang grade, minsan wala ka tuloy maramdaman kasi naapektuhan na yung pagpoproseso mo kung paano mo i-feel at i-pinpoint ano ang good sa bad. Kasi nga, hindi mo hinayaan yung sarili mo na i-navigate yung ganong klase ng karanasan. So, ang healthy na resilience ay inuunawa mo kung paano papakiramdaman yung nararamdaman at paano ka magre-react sa mga bagay na hindi naman talaga, kunwari, yung mga certain situations na kailangan mo siyang i-process. So, hindi dapat yan lahat tinatakbuhan o kaya isusuppress. At some point, kailangan mong mag-go through dun sa process para alam mo kung paano ka magko-cope ng mas maayos. Okay? So, balanse dapat tayo. So, too much exposure sa distress, pwede ka makapag-develop ng mental health condition. So, sabi ko nga, kailangan i-manage, no? So, ang goal natin ay hayaan ang sarili kahit papaano na makaranas ng mga distress, pero iproseso natin, bakit ko nararamdaman yung nararamdaman ko? Ano bang nangyari? Bakit ako na-stress out? Kasi kailangan mo ma-address siya. Ang pagtakbo dito, hindi yun makakatulong sa'yo. Minsan, ang pagtakbo sa mga negative stress, lalong nagpapatong-patong yan kasi hindi mo ina-address, magiging isang malaking problema siya. So, yung healthy way pa rin is for you to confront it. 'Di ba? Slowly, but surely. 'Di ba? And i-feel din yung mga negative emotions na to. At some point, hayaan mo sarili mong umiyak, hayaan mo mag-ask ng help, 'di ba? Etc. So, makakatulong siya para i-navigate natin yung experiences natin ng healthy way. Okay? So, ganun tayo nagiging resilient. Ganun yung healthy way ng resilience. Yung pag-bounce back dun sa mga challenges na yun and learning from it. Kasi hindi mo din pwedeng tawagin yung sarili mo na resilient ka kung laging similar problem yung nagpapatumba sa'yo. Ibig sabihin wala ka natututunan. 'Di ba? So, ibig sabihin hindi ka pwede mag-hope na magbago. 'Di ba? Yung sitwasyon na to, kung same strategy lang yung ina-apply mo. So, ibig sabihin dapat sa resilience, nandun din yung realistic way na paano ba maging resilient? Hindi man laging positive yan, di ba? Tulad ng sabi ko. So, resilience din, yung itsura niya, huwag kayo maniniwala sa nakikita ng social media na dapat laging strong, di ba, na parang nakasmile, di ba, na parang lahat yun ay alam mo na. Kasama din dito yung hinahayaan mo yung sarili mo na umiyak, 'di ba? Magsabi ng no kung palagi mo kailangan mo magsabi ng no. Pasensya ng init kasi dahil sa light, no. So, pinagpapawisan ako. So, setting ng boundaries, 'di ba? Tapos yung hayaan mo sarili mo na talagang i-feel yung dapat mong i-feel. Yun siya, no? Ayan. So, crying, setting boundaries, or saying no. Kasama yan sa resilience, no? Hindi dapat laging positive. Kasi, yun yung purpose ng emotions, di ba? Kaya ka may spectrum ng emotion kasi bilang tao, lahat 'yan dapat mararanasan mo. Pero hindi naman ibig sabihin ng sinasabi ko na sabi pala ng speaker na to or ng prof ko dapat i-feel ko daw yon. So, dapat kung nagdudusa ako ngayon, dapat hayaan ko lang sarili kong magdusa. Hindi naman ganun. Hindi naman porket sinabi namin na it's okay not to be okay. Not okay ka na for 2 years. Hindi ganun. You have to do something. No sa, it's not okay to be okay. 'Di ba? To be that way, sa certain period of time, hindi na naman totally okay. Dapat meron din tayong ginagawa. So, ibig sabihin lang nun, okay lang minsan na may negative emotions ka or negative distress. Normal naman kasi siya na bahagi ng buhay natin. Pero dapat may ginagawa tayo. Kasi doon tayo mawawala sa balanse. Malinaw? Okay. Ngayon, paano ba alagaan ng sarili? Sa pag-aalaga ng sarili natin, malinaw dapat marami tayong strategies na ginagawa. Kasi nga sabi ni Catherine Doroshak, no single self-care strategy will ameliorate or alleviate all stress. Kailangan iba't ibang strategies yung ginagamit natin para masabi nating effective. Ngayon, babalik ko dito. Naranasan niyo na siguro, natulog kayo, pagkagising niyo, nandun pa rin yung stress. Nandun pa rin yung pagod. 'Di ba? So, ibig sabihin no, hindi na effective yung lagi ka lang natutulog kapag stress out ka. Baka dapat ina-address mo na yung punot dulo ng problema. Ano kaya yung problema na yun? 'Di ba? Kung ang problema mo ay tungkol sa pera, hindi naman effective na lagi ka lang tinutulugan yung issue natin sa pera. So, dapat may financial self-care tayo. Paano yung financial self-care? Oh, huwag tayo dadagdag ng mismong liabilities natin. Huwag tayong bibili ng mga bagay na labas na dun sa kung anong kakayanan natin. Dapat marunong tayo magtipid.
kailangan magkuha din tayo ng paraan para magdagdag yung income natin. O kaya, mag-ask tayo ng support sa family member natin na dapat di lang tayo laging inaasahan pagdating sa mga gastusin. Kasi ilan ba kayo? Kunwari, 7, 8, tas ikaw lang. Di kayo mabubuhay. Kasi mag-isa ka lang eh. Hindi dapat na ikaw lang yung lagi namang problema. Doon kailangan mo ng katulong. Paano ba tinawag kayong pamilya tapos ikaw lang inaasahan, di ba? Kung pamilya, dapat sama-sama tayo mula dun sa pagdudusa na yun. Paano gagaan at giginhawa? Dapat sama-sama tayong giginhawa. Di ba? Yun yung healthy doon. Hindi yun dapat ikaw lang lagi. So, kung hindi mo masabi mo yan sa pamilya, lakasan mo tong volume na to para marinig nila. Di ba? Tapos, balik ka dun sa rewind na na-mention ko. Di ba? Kung di mo masabi, parinig mo na lang. Ayan. So, going back, para maging healthy, dapat maraming paraan, di ba? Ito na yon. 8 dimension ng self-care. O sa career, o kaya sa academic, kung estudyante ka. Paano ba tayo magkakaroon ng academic self-care or career self-care? Yung satisfaction na nakukuha mo dun sa ginagawa mo, di ba? Na nandun yung enrichment. Nafe-feel mo ba yung connection mo dun sa subjects? Na-inspire ka ba sa teachers mo? May mga ginagawa ka ba na gustong ano kaya yung mga bagay na ginagawa mo na nagugustuhan mo? Part dyan, upskilling, di ba? O minsan sa eskwelahan, o may mga libreng mga seminar, mag-join ka kasi nakakatulong yun para mag-level up ka. May matutunan ka, gumaling ka, humusay ka. Physical, tulog, kain, exercise, yan. Social, connection, dapat sa mga taong mahalaga sa'yo. Mahalaga at pinagkakatiwalaan mo, hindi lahat ng taong connected ka, automatic parang kaibigan mo na. So, sa social, dapat nandun yung responsibility din, ha? Na dapat, alam natin yung pinagkakatiwalaan din natin. Para mabuti nga naman sa mental health natin. Hindi ang paramihan ng kaibigan. Sa longitudinal study ng happiness, okay, lumalabas doon yung quality connection, hindi paramihan, hindi quantity of connection, kundi quality of connection, yun yung nakakapagpahaba ng buhay, hindi paramihan. Minsan, sobrang dami ng kaibigan mo, hindi naman quality yung connection, doon ka pa magkakaroon ng problema, damay-damay na. So, make sure na you choose those people who choose you. 'Di ba? Ayan, and of course, spiritual. Having a sense of connection, na there's something bigger than yourself, yon spiritual yon. Not necessarily religion, pero may connection siya sa meaning and purpose. Para saan yung mga bagay na ginagawa mo. 'Di ba? Yung nagbibigay ng gaan sa'yo. Pag-volunteer, for instance, nakakatulong siya. Yung community sense, 'di ba? Yung community belongingness, ganyan. Pwede yon. Emotional, 'di ba? Journaling, yung thoughts mo, nafe-feel mo. Pwede rin talking to someone you trust, pinagsama ng social and emotional yan, di ba? Environmental, o pagiging connected sa nature, nagpapahangin, nagpapaaraw, yan, naglalakad-lakad, o kaya nililinis mo yung paligid mo, di ba? May mental impact yun sa mental health natin. Nakita mong magulo yung paligid, di ba? Parang nakaka-down. O kaya nga sabi nila yung ginagawa ni Marie Kondo, yung KonMari method, di ba? Na inaayos mo yung paligid mo, may impact din siya sa well-being kapag maayos. So, sa financial, na-mention ko na yan kanina, di ba? Pagsisave, living within your means, bawas-bawasan yung pangungutang. Wala naman sama-sama pangungutang, pero yung responsibility, di ba? In pag-ask ng support, walang masama. Pag-add ng income, etc. Intellectual, o pag-exercise ng mental, di ba? Panonood ng documentary, puzzle, sudoku, yung nababanat yung ating brain, no? Intellectual. So from all of this, explore nyo, paano ninyo inaalagaan yung sarili ninyo? Baka nagkukulang kayo dyan. So, mag-schedule kayo ng self-care every day kasi yun pa rin yung pinaka-effective na everyday kahit papaano 30 minutes to 1 hour or kung more than, mas maganda para nare-recharge ka. Para pag rest days mo, hindi ka talaga sobrang pagod na pagod. Meron ka pang oras na mag-explore pa. Ngayon, pagdating sa mga self-care tips, na-mention ko na kanina yun yung mga yon, di ba? Lahat to nadaanan ko na. At nakalagay dun sa mga self-care dimension. So, maganda na check nyo na lang ulit ito para naman ma-remind ulit kayo. Ayan, breathing exercises, part din siya ng environmental, pwede rin physical or emotional. No? Depende kung paano mo na i-connect yung sarili mo doon. Ayan. So, yan yung mga self-care tips natin. So, kapag alam mo na alagaan ng sarili, alam mo kung paano i-navigate din ng tulungan yung mga tao kung paano nila tutulungan yung sarili nila. 'Di ba? Pero hindi tayo yung nagmamarunong na, ganito lang yung gawin mo, ha? Ganito mo dapat aalagaan sarili mo. Hindi. Kapag tinutulungan mo isang tao na mag-self-care siya, tinatanong mo siya, ano ba yung mga stressors mo? O, 'di ba? Hayaan mo siya na mag-isip kung paano siya mas matutulungan. Mula doon sa mga na-share ko, 'di ba? Kayo naman gagawa ng self-care strategies nyo based doon sa na-share ko eh.
'Di ba? Mga shinare ko lang naman yun, suggestion lang siya. Meaning, kayo pa rin yung mag-iisip sa mga dimensions na yun yung bagay sa'yo. Ganun din, 'di ba, kapag makikinig ka sa problema ng iba, mas makikinig ka kaysa nagmamarunong ka. 'Di ba? Para hindi ka nakaka-invalidate. Nakaka-empower din 'yun kasi marunong ka makinig tapos nagtatanong ka lang. O para matulungan mo siya kung paano i-navigate yung experience niya. O mas maganda 'yun, 'di ba? So tandaan, ng self-care, hindi siya ginagawa in isolation. You can actually share it with those people around you. Kaibigan mo, family member mo, na-extend siya. So from self-care, lalawak siya ng tawag doon, community care, peer support. Recently lang, nag-launch yung DOH ng peer support. Pwede nyo rin ma-access online yon. Tingnan nyo lang, meron yung playbook. Pwede nyo ma-download. Para matulungan mo yung mga taong mahalaga sa'yo. Na ikaw bilang kaibigan, matutulungan mo yung kaibigan mo. 'Di ba? Minsan nga mas nakakatulong pa yung peer support eh. At totoo yun. Nagtanong ako ng mga kabataan nung nakaraan. O, sabi ko sa kanila, madalas, kanino ka ba nagtatanong? Actually, meron silang activity dun sa DOH that anong ginagawa ng mga kabataan. Malungkot, maraming mga kabataan hindi lumalapit sa mental health professional. Sabi ko, dahil hindi ba sila aware? Ang sabi nila, aware sila. Pero natatakot silang lumapit sa mental health professional kasi nga, professional. So marami sa kanila lumalapit sa kaedaran nila. Kasi feeling nila yung kaedaran nila, yun yung mas makikinig sa kanila at alam yung pinagdadaanan nila. So, talagang importante yung peer support. Importante yung community care. So, ibig sabihin, meron kang kapangyarihan para tulungan yung kaibigan mo. 'Di ba? Kasi alam nila na makikinig ka. Kaya huwag sayangin yung pagkakataon na kapag may nag-open up, i-validate natin sila. Makinig tayo kesa yung nagsasabi tayo at inaagaw yung spotlight sa kanila. 'Di ba? Tapos sasabihin mo ako nga eh. 'Di ba? Mas makinig tayo at magtanong at mag-share ng konting mga kaalaman na ina-navigate yung experience nila mula dun sa mga na-share ko. 'Di ba? Pwede mo din i-send itong video na to sa kanila para alam nila kung paano alagaan ang sarili nila. 'Di ba? So from community care, structural care, ito na yung mga batas, nandito na yung mga programa para mas matulungan sila. Pero going back, dun tayo sa kakayanan natin. Alagaan ang sarili mo at yung paraan kung paano mo inalagaan ang sarili mo, nagbibigay ka ng tulong kung paano matutulungan yung kapwa mo. 'Di ba? Ayan. So, supporting someone in need, yun, i-build mo yung trust, pagiging safe space. Mas nag-open up sa isang tao kapag nararamdaman niyang connected siya sa'yo. Pero kung sakaling hindi pa siya ready, kasama dito yung pagrespeto, pagiging safe space din yun. Basta sabihan mo siya na, basta alam mo kung saan mo ako tatawagin, alam mo kung saan mo ako i-chat, para makapag-usap tayo. Minsan kasi, hindi naman dahil sa hindi ka safe space, minsan hindi lang talaga sila ready kung paano i-open up yung sarili nila. Okay, so seek professional help then if needed. Oo, when needed, no? Again, sabi natin prevention is still better than cure. And at the same time, open conversations. So minsan yung pagsisik ng professional help, nag-open up sa yung kaibigan mo, after a few minutes, sinabi mo kagad, alam mo, lapit ka na sa mental health professional. Minsan, alam niyo yung ganong level, yung kaka-open up pa lang, tapos sinabi mo lumapit kagad sa mental health professional, nakakabastos. Kasi parang sinasabi mo sa kanya habang nag-uusap kayo na, tama na, wag na tayo mag-usap. Mental health professional na lang. Huwag nyo kaagad i-open up yon. Yung seek professional help. Maganda, magkaroon muna kayo ng conversation. Makinig ka lang muna. Yung mere presence mo, sobrang helpful na yun. Tapos, saka mo na lang i-encourage kapag kailangan na. Okay? So, importante mas makinig, magtanong, unawain siya, paano niya nararamdaman niya. Pag narilito ka, pwede kang umamin sa kanya ng totoo na, alam mo, bes, medyo first step ko marinig yung ganyang klaseng problema. Hindi ko sure kung paano pa kita mas matutulungan. Nakakatulong ba ako sa paraan na nakikinig lang ako sa'yo? Ganun. Sabihin mo yung totoong nararamdaman mo para alam niya din na nagiging totoo ka sa kanya, no? Ayun. Pero wag naman umabot dun sa point na para bang mag-aalala din siya sa'yo na parang, hala, nagve-vent na yata ako ng trauma dump na yata to. Naku, hindi na ako mag-open up ulit dito. Hindi naman sana umabot sa ganun. So, may disclaimer ka din. I'm not saying this para maramdaman mo na mabigat ito, no? Gusto ko lang kasi makasiguro na tama yung ibibigay ko sa yung help. So ako, ang kaya ko lang bigay ngayon, yung makinig ako sa'yo at maging present. Magtatanong ako kapag may mga bagay ako na gusto pang malaman tsaka maintindihan. Pero sana sapat yun. Mga ganon. Okay lang maging honest, di ba? Ayan. And of course, para may mas matulungan pa kayo, pwede ninyong
i-screenshot ito para makuha yung mismong mga tools para makapag-help kayo ng someone in need like suicidal and all that. May mga training manuals available dyan. Kasi nasa website yan ng World Health Organization. Tsaka ito yan. Bitly kung hindi nag-work yung scan. And of course, to end this presentation, sa panahong ang dilim-dilim. Okay? Laging tatandaan, walang duda, ikaw ay mahalaga. Ayan. So, maraming maraming salamat sa pakikinig. Ito na yung pinaka-last na bahagi ng understanding the self. Susubukan ko yung makakaya ko na siguro at some point, kahit tapos na tong module na to, baka magdagdag ako. Kahit tapos na rin yung semester, di ba? Makapagdagdag ako ng mga contents pa para mas maunawaan mo yung sarili, no? Kaya mahalaga yung pagko-comment para alam ko din kung ano pa yung idadagdag ko kasi maganda may mga nagfi-feedback. Ano pa yung mga gusto nyo pang i-explore natin para makapag-create ako ng mga ganitong klaseng mga lectures for you. 'Di ba? So, yun yung tatandaan natin sa mga panahon na sobrang pinagdududahan mo yung sarili mo. Hindi nabubura yung halaga mo. May progress ka, kahit gaano yan kakonti. Hindi totoo yun na wala kang kaya. Ang layo-layo na ng narating mo. 'Di ba? So, ibig sabihin nun, hindi yun nabura. Walang duda yun. Maniwala ka man sa hindi, may halaga ka. May halaga ang buhay mo at mahalagang magpatuloy ka. So, ayun, maraming maraming salamat. Ayan, so, dahil dyan, no, yun, sana meron kayong natutunan and ayun, hopefully, pagpatuloy natin yung ganitong klase ng conversations.